for Manny Pacquiao's return. Referee for our main event, scheduled for 12 rounds for Gervonta Davis. This is the biggest fight of my career. His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pac-Man Pacquiao! Thing left to prove, and yet he wants to continue to not only inspire but prove to everyone and himself that he still has what it takes nearly a quarter of a century into his professional career at the best weight class in the sport. No matter if he beat Barrios or not, still Rolly Pacquiao. Next for Rolly Romero. Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Famer on my record. You know, at the age of 40, you become slow and it's kind of a challenge to myself that to prove something. Saying things like Pac-Man is back. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. At this point of his career, Manny should go out fighting whoever he wants to fight. He deserves it. Yeah. He'll be a world champion for a long time. He's going to get some world champion. He'll get them all. He'll fight the biggest. I heard they want me to fight Pacquiao next. Make them know. I'm not predicting the fight, but I will do my best to do the same with my last fight. What you really meant to say, man? That's a shit. He gonna really this boy up. I mean, send him back to the hood, knock him the out, change his life. He gonna see about 6 different Pacquiao in the ring that night. I can't write Manny completely off because he's Brady-esque to me. It's like what I said about Tom Brady falling off the cliff. I do think Tom Brady's in decline. But when you're falling from here, boy, you got a lot of room. So Pacquiao is falling from such heights that he's still better than most. He's a tall, lean guy, but he fights like a shorter guy, and he's there to be. To watch a 40-year-old man be victorious in that ring on that night, he is inspiration to many, including myself. I'm inspired right now. I'm just inspired to beat him up. One of the great performances in the history of not only this sport, but all of sport. Next for Rolly Romero. Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Famer on my record. I don't pick my opponent. I don't, I fight them all. He says you're his legacy fight. What? Rolando, he says you're his legacy fight. In terms of that fight, I don't hate it. I think the buildup will be great. Mario wasn't the most marketable guy in terms of doing interviews and selling the fight, but Rollies, dude, that guy can sell. Naku po, Manny Pacquiao delikado sa makakalaban dahil hinamon na ni Gervonta Tank Davis. So isa nga pong matinding revelasyon itong nangyayari dahil sa formal na nga pong hinamon ng undefeated knockout artist na si Gervonta Tank Davis, itong ating pambansang kamao at 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao, na kung saan nga gusto nga po nitong si Gervonta Tank Davis durugin ang wala na sa prime na Manny Pacquiao. Kung inyo pong matatandaan na isa talaga itong si Tank Davis sa mga pinagpipilian na laban nitong si Pacquiao, kung saan ito nga ang magiging pangwakas na laban ni Pacquiao sa boxing. Bagyang naantalang usapin sa laban na ito dahil nga po sa kaliwat ka ng problemang kinasangkutan nitong si Gervonta Davis, kung saan nagtulak ito para nga sa gayon ay tugisin na lamang ng Team Pacquiao ang laban dito kay Floyd Mayweather Jr. Pero nga po dahil sa mismong si Gervonta Davis na ang naghahamon ngayon na laban dito sa ating pambato, ay mas maigi pa itong labanan nitong si Pacquiao kumpara sa napakailap na si Mayweather na ang gustong laban ay ang kunwari-kunwari ang laban lamang. Pero mga idol, ang magiging malaking katanungan dyan ay kakayanin pa nga ba nitong si Manny Pacquiao harapin ang malakas at mas bata pong kalaban na si Gervonta Davis? Naniniwala si Pacquiao na kayang-kaya niya pa rin makipagsabayan dito sa mga batang manlalaban, katulad ng kanya pong nagawa sa dating WBC welterweight world champion na si Mario Barrios. Ngayon ay maraming nababahala sa kalagayan at katayuan ng ating kababayan dahil sa maaari po kasi maging isang komplikadong laban ito para kay Pacquiao
na maglalagay sa kanya sa tiyak na kapahamakan kung mapupuruhan sa laban. Sa pagtanda po kasi ng isang manlalaban, ay mayroon pong mga malalaking pagbabago na nangyayari sa katawan ng isang boksingero. At hindi naman natin maitatanggi ito dahil sa nakikita na natin ito sa mga nagdaan na laban ni Pacquiao. Una ay ang kinakapos na stamina na kung saan nga po ay makikita na hindi na kinakaya pa ni Pacquiao na makipagsabayan sa kanyang kalaban. Nakakabahala ito dahil sa talagang tinatanggap na lamang ni Pacquiao kung anuman ang mga opensibang pag-atake na ginagawa sa kanya ng mas batang kalaban. Hindi po kasi talaga biro ang makipagsabayan ng lakas sa mas batang kalaban na kung saan nga po ay mas unang bumibigay ang katawan ni Manny Pacquiao dahil nga sa kanyang katandaan. Pangalawa, nababawasan na ang katatagan sa pagtanggap ng malakas na suntok kung saan napupuruhan na si Pacquiao sa mga malalakas na suntok na pwedeng ipukol ng kanyang mga kalaban. Oo, hindi natin maitatanggi na malakas pa naman talaga si Manny Pacquiao kumpara sa mga ordinaryong mga boksingero. Pero napakalaking aspeto po kasi ang pagkatanda nitong si Manny Pacquiao na pwede maging bintahin ng kalaban para sa gayon nga ay makalamang sila sa laban. Pangatlo ay ang kakayahang mag-isip sa komplikadong kisap na mata na oras o yung tinatawag rin po nating timing. Kung saan nga po ay nababawasan na ang kakayahan ni Manny Pacquiao sa pagsungkit ng mga counter o yung tipong hindi na po nagagawa ni Pacquiao ang mabilis na suntok sa oras na makitang bumukas ang depensa ng kanyang kalaban. Pero kahit na ganoon pa man ay naniniwala pa rin naman ako sa kakayahan nitong ating pambansang kamao Manny Pacquiao na kaya pa rin itong tumalo ng isang malakas na kampiyon dito sa 147 pounds welterweight division. Dahil sa naririyan pa rin naman po kasi ang lakas, determinasyon, tiwala sa kakayahan at sarili, at ang experience sa mabigat na laban na talaga namang magiging susi para nga sa gayon ay maipanalo pa ni Pacquiao ang kanyang paparating na laban. Ngayon ay ang kailangan lamang talagang gawin nitong si Manny Pacquiao mga idol ay abutin po talaga ang pinakamataas na kondisyon na magagawa pa ng kanyang katawan, pisikal at mental, para nga sa gayon ay makasabay pa rin ng suntok sa mas batang makakalaban. Iba pa rin po kasi talaga kung ang isang Manny Pacquiao na po ang lumalaban sa ibabaw ng lona na kung saan nga po ay nagagawa po talaga nitong maging posible ang isang imposible. Ngayon sa tingin nyo mga idol, magagawa po kaya nitong si Manny Pacquiao na maging isang ganap na kampiyon muli dito sa 147 pounds welterweight division? I-comment nyo na po na magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niyang mapag-usapan dito sa ating comment section. Ngayon sa video po kasing ito mga idol ay iihahain ko sa inyo ang isa sa pinakamabigat na laban nitong si Manny Pacquiao ng kanyang kaharapin, ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jessie Vargas. Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing. At sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jessie Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box. I want to continue because Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo't pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious and to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance, and we plan to come out victorious. We worked hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman ay huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok.
Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng matinding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga matinding suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito, kaya naman malalakas na suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas na suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas na suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa muka ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan.
Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato. Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao. Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito ay dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao.
Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagmistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng kanilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampyon na si Jesse Vargas. Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas na suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.